Ilang magkakasunod na araw na po na isinailalim sa red at yellow alert status ang Luzon at Visayas grid bunsod ng kakulangan o manipis na reserbang power supply. At para talakayin ang issue na yan, makakausap natin ngayong umaga si National Grid Corporation of the Philippines o NGCP spokesperson Attorney Cynthia Alabanza. Magandang umaga po, Attorney Alabanza, at marami pong salamat sa inyo pong pagpapaunlak sa aming paanyaya. Magandang umaga, Bernard, at magandang umaga din sa inyong mga tagapanood. Opo. Attorney, para lang po sa kaalaman ng ating mga kababayan, maaari niyo po bang maipaliwanag kung bakit po madalas nitong mga nakaraang araw ay isinasailalim po sa red at yellow alert ang Luzon at Visayas grid? At para sa publiko na rin po, ano po ba ibig sabihin pagka sinabing red at yellow alert status? Pag sinabing yellow alert, ibig sabihin manipis na yung pasobra na kuryente. No? So bukod sa kinukonsumo nating kuryente, may kinakailangan ang NGCP bilang transmission service provider na tinatawag na ancillary services. Yung ancillary services ay kuryenteng binibili ng NGCP sa power plant at ginagamit namin yan kung sakaling magka-aberya sa transmission system. Pag yellow alert, ibig sabihin kulang na yung pasobra, kulang na yung ancillary services. Kaya kung sakaling magkaroon pa man ng karagdagang power plant na bumagsak o di kaya biglang sumirit ang konsumo ng kuryente, maaring ma-degrade o ma-downgrade ang red alert system dun sa red alert. Pag red alert, kulang na yung supply ng kuryente at maaring magkaroon ng power interruption. Opo. Attorney, bakit po ngayon itong mga nakarang araw ay para lang sa publiko, sa kaalaman po nila, bakit po nagiging nadadalas ito pong pagtataas ng red at yellow alert? Well, nag-umpisa yan ng marami talaga mga planta na naka-unplanned maintenance shutdown. Ibig sabihin, biglaan silang tumirik kasi sa kada taon nakipag-ugnayan ng NGCP sa mga power producers para pag-usapan namin yung maintenance schedule sa isang taon. Ginagawa natin yan para hindi nagkukumpulan sa isang panahon yung mga maintenance shutdown para na din magkaroon tayo ng sapat na supply ng kuryente sa buong taon. Ngayon, ang nakikita natin nung nakaarang mga taon, mula pre-pandemic pa, 2019 ang naalala ko, masyado nang numinipis yung supply ng kuryente dahil sa unplanned maintenance shutdown o yung mga plantang biglaan tumitirik na wala doon sa maintenance schedule. So, nung May 12, coming into May 12, marami na ho rin tayong power plants na naka-unplanned maintenance shutdown or yung hindi na ho sila gumagana, biglaan tumirik. At meron din ho, bukod pa yan doon sa naka-derated o yung mga plantang mas liit yung kanilang ginagawang kuryente kesa sa kanilang idineklara. So, as of May 12, meron tayong mga 1,800 more or less megawatts na wala na sa transmission system. Sa kasamaang palad, nung May 13, nagkaroon naman ng aberya ang transmission lines ng NGCP. 2 linya po yung nawala on May 13. At dahil sa pagkawala ng 2 linyang yan, I think 3 pang dagdag na planta ang nawala sa transmission system. Umakyat ngayon sa higit na 4,000 megawatts yung nawala sa sistema. At dahil nawalan ka ng supply, tapos mataas ang demand, kasagsagan ng init noon, nauwi tayo sa red alert. Ito po, attorney, yung mga sinasabi niyo po na nadadalas na outages na ito since naobserbahan niyo po nitong pandemic. Ano po ba ang paliwanag nila dito at pagka ganun po ba hindi nila na i-deliver yung dapat sanang i-deliver nila na kuryente? Ano po ang may pananagutan po ba sila doon o ano po ba ang dapat ginagawa ng NGCP pagka ganun? Well, ang NGCP, linawin ho natin muna, kami isang pribadong kumpanya na may prangkisa at concession mula sa gobyerno para patakbuhin
yung transmission facilities na pag-aari ng gobyerno. So bilang isang transmission service provider na pribado, wala kaming otoridad para supervise sa mga power plants. Yung poder na yan nasa Department of Energy. Having said that, of course, nakakatanggap kami ng report at iba-iba yung dahilan kung bakit bigla ang tumitirik yung mga power plants. Ngayon, ang tumitingin dyan at sumusuri sa pananagutan ng bawat sektor ng kuryente, kung may pananagutan sila sa mga nagiging power interruptions, yan po ang regulator natin, ang Energy Regulatory Commission, so ang ERC po. At ang Department of Energy or ang DOE, sila po yung tumitingin talaga sa mga power industry players kung merong mga pananagutan o kailangang pagandahin sa sistema para maiwasan ng mga power interruptions na ganito. Pag ganito po na nakakaranas tayo ng mga red at yellow alerts sa mga grid, paano po ginagawang management to? Paano minamanage ng NGCP yung available na power supply? Mario, ninyo po maipaliwanag sa amin kung bakit kailangan na magpatupad ng rotational brownout. Yun kasi ang karaniwang tanong po ng ordinaryong mamamayan. Well, pag kasi kulang ang kuryenteng dumadaloy sa sistema, tapos hindi tayo magtanggal ng mga customer o yung mga gumagamit, hindi tayo magbawas ng konsumo, magkaka-epekto yan dun sa frequency o napaka-technical na terminology na yan, pero ang papangit yung kalidad ng kuryente. At kung pangit ang kalidad ng kuryenteng dumadaloy sa linya ng NGCP, pangit din ang kalidad ng kuryenteng papasok sa mga distribution utility katulad ng Meralco at ng kooperatiba sa ibang mga probinsya. So para mapanatili yung kalidad ng kuryente at hindi makasira ng mga makinang nakakabit sa sistema, including yung mga equipment o yung mga refrigerator, air conditioners, and other electronic appliances na nakakabit sa sistema, nagpapatupad tayo ng power interruptions para na rin protektahan yung sistema, kasi pag hindi natin yan ginawa, posibleng mas lumala ang problema at mas lumawak pa. So para bang protection yan ng transmission system para hindi lumawak ang problema. Para rin huyang kung isipin nyo sa isang bahay, pag nagkaroon ng short circuits, meron ho tayong circuit breaker. Yung circuit breaker ho, ang trabaho niyan, patayin yung isang circuito kung saan nakakabit yung nagka-aberyang appliance para hindi kumalat ho dun sa ibang mga nakakabit pang kuryente na naka-plug. So similarly, may protection system po ang NGCP, pati po ang mga generators at ang distribution utilities na kung sakaling magka-aberya, hindi nakakalat. No? So pag ganyan ho, nagpapatay ho talaga tayo. Gumagana ho yung ganyang protection at nagpapatay ho talaga tayo mga nakakabit para mapanatili yung kalidad ng kuryenteng nananatili dun sa sistema. Ayun, ganun po pala yun. Napakaliwanag at napakadaling intindihin ng ordinaryong mamamayan yung pagkakapaliwanag nyo po. Ito pong umiiral ngayon na El Nino, ito po ba posible na maka-apekto sa mas madalas na power interruption? May epekto po ba yung mainit na panahon? Yes, definitely po, talagang malaki ang epekto ng mainit na panahon sa supply ng kuryente. Unang-una, napakataas ng konsumo. In fact, noong May 12, one day before nagkaroon ng red alert ang Luzon grid, nalagpasan natin yung pinakamataas na konsumo ng 2025. So talaga kumbaga sa kasagsagan tayo ng gamit nung nangyari yung red alert kasi napakainit ng panahon. So on the demand side o sa konsumo, bigla ho talagang sisirit yan dahil mainit ang panahon, mas maraming gumagamit ng air conditioner. Yung mga air conditioner na nakabukas, kumbaga mas malaki ang konsumo ng kuryente kasi nga mainit ang panahon. Bukod pa dyan, hirap din ho yung mga ibang makina katulad na rin ng power plants na tumatakbo kapag mainit ang panahon. So minsan ho nakakadagdag sa stress ng power plants yung kainitan ng panahon at maaari ho rin silang biglaang tumirik kung masyado nang mainit.
ang tinatawag nilang ambient temperature. So, nakaka-apekto po talaga yan sa lahat ng klaseng makina. Kasama na dyan ang generators kung mainit ang panahon. So, dalawang epekto po niya, no? On the load side, mas mataas ang konsumo. Pangalawa, on the supply side, maaaring mag-shutdown ng mga planta kung sakaling masyadong mainit ang temperatura. Okay po. Ngayon po ba may naasahan tayo ulit na red o yellow alert? At hanggang kailan po ba natin ito nakikita na tatagal? Well, right now, yung mga plantang na apektado nung line outage, nakabalik na siya. Linawan natin yung nasirang linya, nangyari yan May 13. At ang prioridad ng NGCP, ayusin yung linya. So nagawa naman natin yan on the same day, May 13 rin natin inayos. So dapat, pag naayos na yung linya, makakabalik agad yung mga apektadong power plant. Unfortunately, natagalan sila ng pag-start up, inabot ng 5 araw. So, May 17 na nakapag-online uli yung mga planta. Kaya, nung May 13, 14 at 15, nagkaroon ng red alert kasi hindi pa nakakabalik yung plantang apektado. Pero nung pumasok ang May 18, yung Monday, wala nang red alert kasi nakabalik na yung planta. Ngayon, kung makakaasa ba tayo ng karagdagang power outage or power interruptions, hindi natin masasabi. Kasi yun nga, ang isang malaking dahilan ng power interruption ay yung pagbigla ang pagpalya ng planta. So kung sakaling wala nang karagdagang planta ang bigla ang pumalya o sakaling kung wala na ring magiging aberya sa transmission system, katulad ng nangyari nung May 30, wala na tayo dapat maging problema or wala na dapat tayong makitang alert status sa Luzon Grid. Pero kung sakaling maulit yung, mas dumami pa yung plantang naka-forced outage o yung unplanned maintenance shutdown o sakaling may iba pang maging aberya sa transmission system or maski na sa distribution system, maaring makaramdam ang mga consumers ng power interruption. Kung kayo po ba tatanungin, dapat po sa tingin nyo, dapat madagdagan pa. Mga ilang planta pa po kaya ang kailangan natin sa bansa para hindi naman ganito kanipis yung supply ng kuryente natin? Definitely po, matagal na actually ina-advocate ng NGCP yan na dapat magkaroon tayo ng karagdagang planta. Kasi pag marami ang pasobra, maski masira ang linya or maski may bigla ang tumirik na planta, may pagkukunan tayo ng kapalit na kuryente. Kaya lang natin nararamdaman itong power interruptions, dala ng unplanned maintenance shutdown o pagtirik ng planta o ng linya ay dahilan na manipis ang pasobra. So pag nag-down o tumirik yung planta, wala nang kapalit. So yun ho ang talaga importante. Okay. Sige po, attorney, panghuli na lang po. Kung meron po kayong mensahe sa ating mga kababayan, nasa sa inyo po ang pagkakataon na. Well, humihingi po ang NGCP ng paumanhin kung sa mga naabala noong May 13, Pero gusto lang ho naming ipaliwanag na ang NGCP po, ginagawa niya ang lahat ng mga kaya niya para maibalik agad ang serbisyong pan-transmission. At nung araw na yon, naibalik natin ng wala pang 12 oras yung transmission system. At sa bawat tag-init, whether or not magkakaroon tayo ng red alert, mainam ho talaga yung magtipid tayo o masino pang paggamit ng kuryente. Bukod sa makakatulong ho yan doon sa kanipisan ng supply ng kuryente sa buong bansa, makakatulong rin ho sa ating mga budgets. Sa mga may bahay na nagbabudget, makakatulong naman ho talaga kung maganda ang gamit natin ng kuryente. Mababawas-bawasan yung ating bayarin sa kada buwan. So again, paalala lang ho ng NGCP na maging masinop sa paggamit ng kuryente ngayong panahon ng tag-init, lalo na ngayong panahon ng tag-init. Alright, maraming salamat po, Attorney Cynthia Alabanza, ang tagapagsalita po ng National Grid Corporation of the Philippines. Maraming salamat po. Maraming salamat at magandang umaga.